Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Emmanuel O. Alejandro. Ito po ang aking daily devotion para sa ngayong September 11. And for today, we are going to talk about making daily progress, no? Makikita po natin ito sa Proverbs chapter 13 verse 11 na nagsasabing, "Wealth gained hastily will dwindle, but whoever gathers little by little will increase it." So, sa Tagalog, mauubos ang kayamanang nakuha sa madaling paraan. Ngunit, siyang unti-unting nagtitipon ay madaragdagan. So, sinasabi po rito na yung fast progress isn't necessarily a good thing, no? Minsan, ang kailangan po ng mga tao is yung slow change over time. And that slow change will actually last you. Kasi maaaring yung fast change, yun nga, nandun nga yung ang bilis naman itong naging successful. Pero, maaaring yung paraan ng pagiging successful mo is not sustainable. Hindi mo siya magagawa ng long periods of time. So, mas maganda lang talagang maging sigurado. Kumbaga, slow burn, no? Ito yung, kumbaga, modern term na pwede natin gamitin. So, bukod po doon, yung kwento po kasi dito is about kay Kaizen, no? Kaizen means continuous progress. Yung, hindi man masasabing malaking pagbabago, pero, tuloy-tuloy. And that continuous aspect of change will pile up into something big, into something great, no? Therefore, small steps make a giant leap. Maaring sa ngayon, hindi mo pwedeng ma-appreciate yung mga maliliit na bagay, pero pag nag-pile up yung maliliit na bagay na yon, it will become a giant mountain, no? Let's say for example, araw-araw kang nag-save ng 5 pesos. Then, dumaan yung 100 days. That 5 pesos will turn into 500 pesos. Malaki na. So, nagsimula ka sa maliit, then tinuloy-tuloy mo, nagiging malaki. That's something that we should all keep in mind, na hindi mo kailangang magbago or mag-improve agad-agaran. Ang kailangan mo lang is magtuloy-tuloy. No? A continuous drop of water makes a difference. Kasi, let's say na kapag yung tubig, patuloy yung pag-agos, kahit na maliit yung agos niya, one day, no matter how long it takes, it will make a giant pond. And kapag tumagal pa, yung pond na yon magiging lake. Pag tumagal, magiging dagat, until it becomes an ocean. Something so great. Imagine, drop of water lang yon. Nagsimula lang sa isang napakaliit na patak ng tubig. Kaya yung maging ocean. Kaya yung maging karagatan. That's something that we should all remember, no? Kasi yung small step na yon, naging napakalaki. Something that you can't take your eyes off. Something that other people will be amazed when they see. That's something should be like you. Unti-untiin mo yung pag-i-improve sa sarili mo hanggang sa ma-notice na yun ng ibang tao. Dumating na sa degree na kung saan napakalaki na nung change mo na nasasabi nilang, grabe, tunay ngang mabuti, makapangyarihan ang ating Panginoon. Dahil in that progress, nakakagabay sa iyo yung Panginoon. Kumapit ka sa Kanya. Nagtiwala ka sa Kanya. Kahit na gaano kaliit yung progress na yon, tinulungan ka niya na ituloy-tuloy yung progress. Therefore, you, as a Christian, as a believer of God, can achieve great things. So, paano nga ba natin ito makakamit? No? Unang-una, build good habits to change our lives. Kasi, let's say for example, no, sa ngayon, napagdesisyonan mo mag-jogging, mag-diet, pero hindi mo kayang i-maintain yon. Although, tumakbo ka the entirety of one day, let's say, nakatakbo ka ng 10 kilometers, napakahaba, no? Pero kung hindi mo kayang maging consistent sa ganun, wala kang makikitang progress. Pero, if you make it a habit to run at least 1 kilometer a day, you will see change that will significantly change your everyday life. So, accomplish tasks, no matter how small they are, every day. Lagi ka dapat mayroong natatapos.
Lagi ka dapat merong nakakamit sa araw mo. Huwag mong hahayaan na lumipas yung panahon na wala kang ginagawa. Huwag mong hinahayaang stagnant ka lang. Dapat you're always continuously moving. In that way, ma-achieve mo yung growth na gusto mo. And lastly, be persistent and never give up. Wala ka pong makakamit sa mundo na worthy or deserving kapag hindi mo pinaghirapan. Let's say, for example, yung wealth. Kapag hindi ka nagsisikap, kapag hindi mo inaalam kung paano hawakan yung pera, hindi yun lalago. Kahit na bigyan ka pa ng 1,000, bigyan ka ng 10,000, kung hindi mo alam kung paano i-handle yun, kung wala kang disiplina, kung wala kang knowledge in terms of handling money, mawawala yung 10K na yun. Pero, kung meron kang kaalaman, kahit na 100 pesos lang meron ka, kayang-kaya mong palaguin. So, be persistent and never give up. Kahit na anong meron ka, binigay yan sa'yo ng Panginoon dahil alam niyang may use yan sa'yo. So, gamitin mo ng tama and wag na wag mong susukuan. Dahil hindi ka susukuan ng Panginoon. So, yun lamang po ang aking daily devotion. Maraming salamat sa pakikinig. Pagpalain po tayong lahat and let us all give glory to God.